Veloso's got to be delighted with that particular shot. High post play for Tanduay. Oh, difficult left-handed shot by Onchi de la Cruz. Siya ang tinaguriang bad boy ng PBA noong dekada 80. Walang sinasanto at inuurungan na kahit mismong si Jaworski ay kinakanti niya. Kaya siya tinawag na Junior Jaworski dahil sa kanyang physical style ng paglalaro at ang kanyang maaasahang scoring skills. May mga nagsasabi na kung pamimisikal lang ang pag-uusapan, mas grabe daw itong si Junior Jaworski kung ikukumpara kay Distrito. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang naging karera ni Onchi de la Cruz sa PBA at kung tunay nga bang karapat dapat siyang hirangin bilang original bad boy ng PBA. You can engage in quiet, friendly conversation. Good drive there by Onchi de la Cruz. Ipinanganak noong Nobyembre 27, 1960, umusbong at lumaki sa Tondo, Maynila. Kaya bata pa lamang ay palaban na si Ramon de la Cruz o Onchi. Sa batang edad nasabak na agad siya sa basketball. Pero aminadong pagbibisikleta talaga ang kanyang nakahiligan noong una. Naging suki sa mga palaro sa Tondo kaya walang inaatrasan sa labanan kahit na mas malaki pa sa kanya. Sabi nga ni Onchi, sa Tondo raw hindi ka tatagal kapag mabait ka maglaro. Kapag pinisikal mo ako, babawian kita. Manos lang tayo. Yan ang motto ni Onchi. Dinala niya ang ganitong attitude hanggang maging suki sa mga interbarangay at di naglaon sa mga commercial tournaments. Sa madaling salita, dahil sa husay at tapang nitong si Onchi, madalas siyang hugot sa mga paliga. Unti-unting nakagawa ng pangalan itong si Onchi. Matunog na ang kanyang pangalan sa mga interbarangay. Sinubukan niyang mag-tryout bilang junior sa San Sebastian pero hindi siya pinalad. Para sa batang si Onchi, ang collegiate basketball ang kanyang stepping stone tungo sa PBA. Nakapasok at naglaro siya sa PCU Dolphins. Nagpatuloy sa paglalaro sa mga liga si Onchi hanggang nadiskubre siya ni Turo Valenzuela na siya namang coach ng RP team sa mga panahon na iyon. Sa pagpasok niya sa RP national team minaliit o minata itong si Onchi. Gayunpaman napatunayan niya na hindi siya basta-basta kapag basketball na ang pag-uusapan. Sa unang game pa lang nila kontra Thailand, gumawa ng 21 points itong si Onchi at na-headline pa. Tinawag siyang Brilliant Ramon de la Cruz. Labis ang tuwa ni Onchi na kahit galing sa hirap at walang formal na gabay napasama siya sa RP team at gumagawa ng maganda. Mula Thailand, Singapore, Malaysia, India, Guam at kung saan-saang bansa nakarating siya dahil sa paglalaro lang ng basketball. Noong 1985 sumali na sa PBA draft si Onchi at kinuha naman siya bilang second overall ng Tanduay. Sa kanyang rookie years kalat na sa liga ang mga ginagawa nitong si Onchi. Kaya sa una nilang pagtatapat ni Jaworski at Hinebra hindi siya umurong at nagpatinag. Isang bagwang rookie laban sa isang sikat na superstar. Bilang isang point guard siya agad ang naatasang magbantay kay Big J. Nagtitirahan daw sila ni Jawo noon. Alam ni Onchi ang laruan ni Jaworski at ang sikat na karate chop nito. Noong nabalitaan daw ni Onchi ang groin injury ni Jawo, dito niya ito tinatarget pati na rin sa likuran. At minsang natikman niya rin ang world famous nitong karate chop. Tinamaan daw siya sa lalamunan at halos hindi na makahinga. Isang linggo raw siyang hindi makapagsalita at napakasakit ng lalamunan. Sa tuwing kalaban daw nila ang Hinebra palaging may digmaan at gaya ni Jaworski hindi rin siya umuurong kahit sino pa man ang makaharap. Dito raw siya nabinyagan bilang Junior Jaworski. Dahil sa ganitong klase ng laro ni Onchi naging suki siya sa opisina ni Commissioner Rene Salud. Binibigyan siya ng babala nito. Baka raw maban siya kung ipagpapatuloy niya ang ganitong klase ng brand ng basketball. Aminado naman si Onchi na may basbas ng management ang ginagawa niya. Sa tuwing may ipinapatrabaho daw sa kanya ang mga coaches, sasabihin nitong sila ang magbabayad ng penalty. Noong aktibo daw si Onchi 10,000 lamang ang sweldo ng isang PBA player. Lumalaki lamang ito kapag may mga bonuses. Para saan ang mga bonuses? Ito ay kung meron kang kayang gawin na hindi kaya ng ibang player. Gaya na lamang ng mga dirty works. Sa height na 5'11 at 170 pounds, si Onchi ang nagbabantay sa mga scorer at imports na mas mababa sa 6'2 ng kalabang koponan.
kaya kung ano raw ang nararapat na gawin para tumigil sa kaka-score ang best player ng kabila gagawin ni Onchi. Habang nasa Tanduay nag-average lang siya dito ng 5.2 points, 1.3 rebounds, 1.3 assists at 0.2 steals per game. Malakas ang Tanduay noong 1986 at 1987 season. Sina Ramon Fernandez, Freddy Hubalde, ang defense wizard na si Padim Israel, Willie Generalao at JB Yango. Muntik silang maka-Grand Slam noong 1986 at noong 1987 nagawaran ng Finals MVP itong si Onchi. Na-sign siya sa Shell noong 1988. Nag-improve ang kanyang mga stats. Ang average niya dito ay 8.6 points, 1.6 rebounds, 3 assists at 0.3 steals per game. Malaking pagbabago sa kanyang produksyon noong nalipat siya ng Presto at dito siya lubusang nagamit. Malakas ang team ng Presto na iyon at nagkampiyon sila ng ilang beses. Samboy Lim checks in for Rabanes. Onchi de la Cruz steps in for Gerard Esplana. We'll have Art de la Cruz doing the honors of the inbound. Onchi de la Cruz. Quick pass off to Valdez, who was distracted by Yves Vignadis's long-term lapse. Apparently by Presto, they got a break there as the shot misfired. Apatao, by the way, seeing action for the first time. San Miguel Beer still going all Filipino in as much. At dito na marahil nangyari ang pinakasikat na pambabalasubas ni Onchi sa isang player. Nakuhanan ito ng photographer na noon pala ay nakaabang na sa gagawin ni Onchi sa import na si Wes Matthews. Pag-uusapan natin ang yugto na iyan. Si Wes Matthews dating NBA player na nagkampiyon ng 2 beses sa Los Angeles Lakers. Isang napakahusay na scorer na naging import ng Ginebra. Kasama pa rito si Carlos Briggs na umi-score lamang ng 60 to 80 points sa isang laro. Napakahirap talaga talunin ng Ginebra noon, kaya gagawin ni Onchi ang nararapat. Si Onchi ang naatasang dumepensa kay Wes Matthews noon na maganda ang nilalaro. Kinausap si Onchi ng team manager na si Gotao. Ayaw kasi nitong matalo sa Ginebra at sinabing suntukin sa muka si Matthews para tumigil ito ng kakapuntos. Kaya kong suntukin yan, boss. Kaya lang baka matanggalan ako ng lisensya. Paano naman ang pamilya ko? Ang tugon ni Onchi. Hindi nakasalita si Gotao. Pero ang sabi na lang nito ay basta gawan mo ng paraan yan. Naisip ni Onchi na duraan na lang ito sa muka para magalit at maunang sumuntok si Matthews. At ito na ang nakuhaan ng larawan. Nagkagulo na ang mga players pagkatapos ng insidente na iyon at napatawan ng penalty si Onchi. Naging matunog lalo ang pangalang Onchi sa mga imports kahit hindi pa sila nakakatapak sa PBA. Watch out for Onchi, ang warning na binibigay sa mga bagong saltang import na nais maglaro sa liga. There as the shot misfired. Apatao, by the way, seeing action for the first time. San Miguel Beer still going all Filipino in as much as their import. Ricky Callaway saddled with 3 personal fouls. Shot clock is reduced to 15. Spreading open the inside was De La Cruz and the big man crashing the ball. To a good first half, 8 points already. Onchi has this agenda on his mind. Attack, attack, attack. King is there. He brushes his... This is a repeat of the biggest lead of San Miguel Beer. Samantha to No success against Samboy Lim. An opportunity now for Presto to come a little closer. Onchi de la Cruz stepping on the gas pedal. Abe King is inside, but the finger roll is an air ball. Well, look at Fernandez, especially when he has his back turn. You got to look at your man cutting in. One thing nice about San Miguel is that some of the Mas naging madali ang basketball career niya sa Presto ayon kay Onchi. Lalo na kapag kasama niya sa floor si Alan Kaidik. Madalas magdadrive lang siya para pamain at i-kick out ang bola sa 3-point area at doon naman nagiintay si Triggerman. Malaki ang naging improvement ng minuto niya at stats habang nasa Presto. Nag-average siya dito ng 8.2 points, 1.7 rebounds, 3.3 assists at 0.5 steals per game. 1993 at 1994 naglaro siya sa Shell pero muling bumaba ang kanyang mga numero. 5.5 points, 1 rebound at 1.9 assists per game. Ito na ang huling team na nilaruan ni Onchi sa PBA at sa paglisa niya sa liga, muli siyang kinuha sa RP National Team at iyon na ang nagdikta ng paglisa niya sa basketball. Inamin ni Onchi na sobra siyang nasaktan
sa maaga niyang pagkakadispatcha sa liga. Nasa 32 years old lang siya noon at retirado na. Nakakatampo daw ang ibinigay niyang loyalty at hustle sa mga teams na nilaruan niya at noong hindi na siya kailangan ay basta na lang siyang itinapon o trinade. Nag-migrate silang pamilya sa Estados Unidos at doon nagsimula ng bagong buhay kung ano-ano raw trabaho ang pinasok niya. Wala raw pinagsisisihan si Onchi sa buhay basketball niya. Kung naging pangit daw ang tingin sa kanya sa paglalaro, yun daw kasi talaga ang brand ng basketball na kanyang kinalakihan sa Tondo. Pero sa mga kaibigan at kakilala, malayong malayo daw ang ugali ni Onchi sa tunay na buhay. Bad boy sa hardcourt pero good man sa tunay na buhay. Ang tanging pinagsisisihan ni Onchi ay ang hindi niya raw pag-iipon, hindi paghahanda sa kanyang retirement. Hindi naman daw niya akalain na ganun kabilis matatapos ang karera niya sa PBA. Naka-8 taon siya sa PBA, 4 na kampyonato at 1 finals MVP. Nagmarka si Onchi sa mga PBA fans bilang isang mahusay na scorer at point guard na hindi umaatras sa kahit kanino. May mga ilang OG fans ng PBA ang nagsasabi na kung balasubasan lang sa hardcourt ay lamang si Onchi ng kaunti kay Distrito. Mas sumikat nga lang daw si The Destroyer dahil naglaro ito sa Ginebra. Ang bansag sa kanyang Junior Jaworski ay patungkol lamang sa kanyang physical brand ng basketball. Pero kung statistical records lang daw ang pag-uusapan, malayong malayo naman siya sa naabot ni Big J. Di naman ito alintana kay Onchi dahil idol naman niya talaga si Jawo. Maraming mga bad boys sa PBA pero isa si Onchi sa tunay na umangat sa kanila at ang original bad boy ng Philippine basketball. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Samboy Lim checks in for Rabanes. Onchi de la Cruz steps in for Gerard Esplana. We'll have Art de la Cruz doing the honors of the inbound. Onchi de la Cruz. Quick pass off to Valdez, who was distracted by Yves Vignabisis' long-term lapse. Apparently, by Presto, they got a break there as the shot misfired. After foul, by the way, seeing action for the first time. Velosa's got to be delighted with that particular shot. High post play for Tanduay. Oh, difficult left-handed shot by Onchi de la Cruz. And that drew applause from the fans of Tanduay Rummakers. 75-68 for Hills Brothers, where you can engage in quiet, friendly conversation. Good drive there by Onchi de la Cruz, getting the foul from Funky Alulor. 2 free throws also from de la Cruz. The foul is going against Alulor. That'll be his 4th personal. De la Cruz, as you remember, did not see action in the first few games for Tanduay because he was stranded in the United States. Has seen action in only 3 games. Still trying to get the game back that he displayed in the first conference, where he was named the most valuable player in the playoffs. No? Yes, Scoop. championship and good selection. Good choice from Scoop. Matter of fact, his trophy was taller than him. That's right. 3 points for Onchi de la Cruz, all here in the at halftime to 6. De la Cruz there, getting another 2 points for himself. 5 points right now for him, and the lead has been cut down to 3 in the ball game. Williams snapping off a shot. Martes Aldana with an offensive rebound, and this could be Then another 4 during the second for 10 of the half. And 15 points in the 4th quarter. I've done it before. Yes, he's a stinger, as you would call it, Ringo. On Fernandez. De la Cruz scores. Good decision by Fernandez. He had a couple of people to go